Ibinahagi ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II ang mga programa at proyektong naipatupad sa lungsod sa kanyang unang State of the City address nitong Lunes, July 27, 2026 sa Session Hall ng Sangguniang Panglungsod Building sa Angeles City Hall Compound. Kabilang sa mga programang binigyang diin sa kanyang soka ang pagpapalakas ng turismo at kultura, paglikha ng trabaho at kabuhayan, pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan at social services, edukasyon, agrikultura, pagpapaigting ng seguridad, pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan, pagsulong ng digital transformation, mabuting pamamahala at higit sa lahat, paglapit ng serbisyo ng pamahalaan sa bawat komunidad. Ngunit higit sa listahan ng mga nagawa, binigyang diin ng alkalde ang kanyang paraan ng pamamahala kung saan kapakanan ng mga Anghelenyo ang laging prioridad. Minsan, nagiging tama kasi sa isipan ng tao kung pagbibigyan o napapaboran kahit na alam natin mali. No? Nagiging tama sa isipan nila. Kaya tayo, trabaho lang. So kung ano ang naayon sa batas, yun lang ang ginagawa natin with considerations. Pag sinabi ko with considerations, syempre, kung medyo mabigat yung nakaugalan, nakasanayan, siyempre papunta tayo pa konti-konti. Hindi naman drastic lagi ang action natin para ipamulat sa kanila na kailangan natin magbago ng sistema. Kailangan natin ayusin yung tamang pamamaraan para makapag-gobyerno tayo ng mahusay. Kasi minsan pag pinupolitika ang mga bagay-bagay, hindi ka nakakapag-implement ng tama. Para kay Lasatin, may mga desisyong maaring hindi pabor ang ilan, ngunit kailangang ipatupad kung itong naayon sa batas. Pag meron tayong ini-implement na tama, usually yan ang unpopular decisions. Diba? Ba't alam natin tama? Kaya nga ako, mas gugustuhin ko na taas noo akong makakaharap sa tao, basta tama ang ginagawa natin. Kahit na magalit sila, kahit batikusin man tayo, na hindi naaayon sa kagustuhan nila, ba't alam natin tama? Okay lang ako doon. Makikita umano ang ganitong paraan ng pamamahala sa mga programang ipinatupad sa iba't ibang sektor. Isa na riyan ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Sa agrikultura naman, patuloy na namumuhunan ng pamahalang lungsod upang matiyak ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Isang paraan dito ang direktang pagbili ng lungsod ng palay mula sa mga magsasaka sa ilalim ng Local Harvest Direct Purchase of Palay Program upang makatulong na mapalaki ang kanilang kita. Pinalawak din ang mga serbisyong pangkalusugan, kabilang ang mental health services at preventive care. Binigyang pansin din ang mga sektor na nangangailangan ng dagdag na suporta. Kabilang dito ang libreng driving lesson sa tulong sa pagkuha ng lisensya para sa mga AITA, training para sa mga senior citizen na maaaring maging tour guide, at pagsasanay sa mga kababaihan sa paggamit ng heavy equipment para sa disaster response. Sa ilalim naman ng BALE program, nagsimula na ring ipamahagi ang land title sa mga kwalipikadong informal settler families upang mabigyan sila ng mas matibay na seguridad sa kanilang tahanan at lupa. Sa peace and order, pinalakas din ang kolaborasyon ng Angeles City LGU at Angeles City Police Office. Gayon din ang pagpapalakas ng monitoring system sa pamamagitan ng pagtatag ng CCTV monitoring system sa mga estasyon ng pulis na nagresulta sa pagbaba ng crime rate sa lungsod. Sa pangangalaga naman ng kapaligiran, kabilang sa mga hakbang, ang rehabilitasyon ng Abacan River, paglilinis ng mga daluyan ng tubig at pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan. At higit sa lahat, isinulong ang mabuting pamamahala, accountability at transparency sa gobyerno sa pamamagitan ng Electronic Business One-Stop Shop o EBOS at iba pang digital transformation initiatives upang gawing mas mabilis at epesyente ang serbisyo at mapabuti ang ease of doing business sa lungsod. Ayon sa alkalde, ang mga nagawa ng lungsod sa unang taon ay bunga umano ng pagtutulungan ng bawat departamento ng pamahalaan, sangguniang panglungsod, mga kawani ng City Hall at ng lahat ng mga Anghelenyo. Lahat yan magiging posible dahil sa pagtutulungan ng bawat departamento at hindi lamang yung kasama natin na bilang kawani ng gobyerno, kundi siyempre yung mga mamamayan pa rin. Binigyang pugay din ng alkalde ang naging pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga Anghelenyo sa pagharap sa pagbagsak ng ginagawang gusali sa Barangay Balibago, na isa sa pinakamalaking pagsubok na hinarap umano ng lungsod ngayong taon. Sinabi nila sa Lasatin na marami pang kailangang gawin upang mapaunlad ang lungsod. Positibo rin ang alkalde na may isa sa katuparan pa ang mas maraming programa at proyektong magsusulong sa kapakanan ng mga Anghelenyos. Siyempre, pagagandahin natin ang
imahe ng Angeles City, papagandahin natin yung mga programa, dadagdagan pa natin yung mga proyekto kasi hindi naman overnight yan. So, kailangan natin hanapin din kung ano yung mga funding source at yung mga contribution ng mga private sector. Marami tayong kino-consider dito. Kaya marami rin tayong investor na hinihikayat na pumarito para ma-promote natin yung ease of doing business at economically maging stable ang city. Na kaya natin gampanan ang tungkulin natin, makapagbaba tayo ng magandang serbisyo. So, sa pamamagitan nito, no, siyempre, pag economically stable ka, marami tayong mga programa at proyekto na mailulunsad. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, muling binigyang diin ni Mayor Lazatin na hindi politika o popularidad ang dapat maging batayan ng pamamahala. Sa halip, ang kapakanan ng mga Anghelenyo at ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at mamamayan ang dapat maging gabay sa pagpapaunlad ng lungsod. Ako si Jennifer Salenga para sa Balitang Balita.